Obvious ba? My Pangangampanya yan. Huwag kang epal. Huwag mong gawing walang alam ang mamamayang Pilipino. Agree ako. Tapos nakalagay pa, Senator Risa Hontiveros. So, klaro. Sino may, tayo ka, Eric, walang dito. billboard si Sara Duterte. Ikaw may billboard. So, sino ngayon may ambisyon na tatakbo? Once again, nakita natin kung gaano kahalaga na makapasok ang CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso. No? Kakakwento lang ni Eric, dito pala talaga kumukuha. No? So, talagang steady supply sila. Yes. Steady supply sila ng pera. Itong si Franz Castro, Raul Manuel, at si Arlene Brosas ngayon. Pero dagdagan pa natin yan, katulad ng sila Teddy Casino, yung pito pa sila noon. Lahat sila noon, diretso, sumisentro, inaantay nila. No, so, grabe yung panlilin lang sa Pilipino talaga, no? And yung Eric, I have 2 points kasi, no? 2 points talaga. Number 1 na nasa isip ko, napakalungkot ko kasi nalaman ko nung 2021 ba or 2020, according to Ms. Sasot, that itong mga CPP na party list na ito, ang average na confidential na extraordinary funds nila ay mga 20 million. That's around that's the budget for the barangay development program, 'di ba? At ano yung barangay development program? Farm to market roads, yung mga eskwela, yung health mga center. And it really breaks my heart that ganito ba 'yon? Ganito ba yung ating gobyerno? Kasi before di ko naiintindihan na bakit nila tinapyasan ang barangay development program na ang pinaka sentro nito na tutulungan at papagandahin ang buhay at totoong serbisyo siya, hindi na drawing. Totoong serbisyo talaga ay ang pinakamahihirap natin mga kapatid. Pero yung mga pinakamayayaman sa Kongreso, pinakamakapangyarihan, tinalo nila yung pinakamaliliit natin mga kapatid, pinakamahihirap at pinakawalang kapangyarihan, di ba? So, and for what? Ginamit nila yung pera na yun for what, di ba? Wala, we don't know. Can I ask you a question, ma'am? Yeah. Excuse me, ma'am. Baka makalimutan ko. Itanong ko to sa'yo. Are you willing to lead with Laban Kasamang Bayan for us to have legal support how to do and execute investigation? Yeah, yes. Sa I would tatlong ito. love that. Yes, I would Sige, love that. we will commit that. I would love that, Eric. No? Kailangan talaga panagutin itong mga lahat sila. Syempre lahat sila, no. We will do it soon, ma'am. I'm thinking now, no, if I were a congressman na walang tinatago, no, except that the corruption is institutionalized, so hindi hiningi sa akin ang due diligence, hindi hiningi sa akin ang certain standard, di ba, na kailangan ko maglagay ng resibo, ng ganyan, di ba? Pero kung ako isang kongresista na malinis ako, no, I would be so happy, I would be so proud to say that I spent this money, these confidential funds, for instance, no, going to Talaingod, and then I spent this much for the indigenous peoples kasi ganun yung doon ko ginamit yung discretionary funds ko na meron talaga akong resibo na binilhan ko sila ng TV para sa kanilang tribal hall. It will not come out of your pocket, di ba? Yes. That will not come out of your own pocket. Sometimes it comes out of your own pocket, pero ganun yun, no? So nakikita ko yung mga matitinong kongresista, you should be very proud that you should be happy and be very proud to tell the Filipino people yung ipinagkatiwala ninyo sa akin, dito ko ginamit, di ba? At dahil sa ginamit ko siya ng tama, bumuti ang buhay ng mga kababayan natin at lumakas ang ating republika. Correct. Eric, may question. Kasi ang lalakas ng loob nitong tatlong ito, no? Pati yung kanilang mga trolls, no, na elected daw sila. Sila ay hinalal daw ng Pilipino. So anong masasabi mo doon, Eric? Ayun po ang malaking ilusyon nila. You were never elected directly by the people. Yung inyong party list po nakakalusot dahil may maniobra kayo. Pero subukan yung tumakbo bilang Raul Manuel, Arlene Brosas at Franz Castro na booking na kayo ng mamamayan. Sigurado kami hindi kayo mananalo. Ito pa, Eric. Subukan ninyong tumakbo, nasabihin nyo yung totoo na ang kabataan ay CPP, NPA, NDF. Ako si Arlene Brosas sa Gabriela na isang prente ng CPP, NPA, NDF. Ako si Franz Castro na isang ng taga-ACT, Alliance of Communist Teachers, na isang prente ng CPP, NPA, NDF. Tingnan natin kung mga 2 boto kayo. Kaso alam niyo yon. Kaya nililin lang ninyo ang Pilipino. Correct. So hindi kayo binoto. Hindi kayo nanlin lang kayo. At saka aside from that, Eric, di ba? Tamang-tama yung barangay elections. How do they do that on the ground? Yung paano nila nakukuha yung boto noon, di ba? Noon, ma'am, pag NPA area, NPA talaga mga kampanya. Kakatukin yung mga kandidato, Brother Franco. Aakitin yun, ipapatawag yun. And then magkakaroon ng pulong-pulong barangay, ma'am. NPA ang mga tatakda. It was paano na mangyari kung ayokong iboto sila Franz Castro? May papatayin talaga, ma'am. Papatayin ako. Lalo na yung kandidato na kumakalaban sa NPA. At binanggit nga ni Mayor Buller at ng mga leaders na nag-surrender sa Samar
na sa panahon ng eleksyon nandun ang NPA sa voting area. At talagang sinasabi nila, tinitingnan nila yung balota. Ganyan kayo nanalo. Ganon sila nanalo. Ganyan kayo nanalo, Franz Castro, sa pananakot, Correct. panlilin lang. So hindi kayo binoto ng Pilipino. Correct. Okay? Huwag kayong mag-ilusyon. At ma'am, Brother Franco, ito yung tanong ko sa iyo, Brother Franco. Papayag ka ba, Brother Franco, na itong tatlong ito ay magpapatuloy sa pag-enjoy ng 3 milyon bawat buwan? Uy. Extraordinary fund. At galit pa si House Secretary General Velasco kung bakit tinatalong ito ni Pangulong Duterte at ipinapanawagan ng mamamayan na buksan at ilahad kung paano ginastos ang mga extraordinary fund. Your reaction to that bilang... Baka si SecGen may extraordinary funds din. Pwede rin, ma'am. That Meron can ba? be possible kasi 1.6 to 1.7 trillion po ang extraordinary fund sa access ni Speaker Magkano? Martin Romualdez. 1.7 billion pesos. Ilang barangay development program At yun? more than Grabe. 300 na million for travel expenses. But 2 billion pala, ma'am, sorry. 2 2 billion billion. for travel expenses, 1.7 billion for extraordinary fund, Brother Frank. Oh my Di ba gosh. ka, Eric? Yan mga kababayan, nakita naman natin ka, Eric, kung gaano kalaki ang napupunta sa kaban dito sa ilang mga opisyal. Ito yung bagay na kinakailangan natin ipaliwanag. Kasi mga kababayan, meron tayo mga bagay na kinakailangan natin mas bigyan diin yung kaunawaan natin patungkol dito sa funds na ito. Kasi ito yung ginagamit din nilang taktika para sirain tayo, para sirain ng Vice President Sara Duterte. Gaya nga ng aking paulit-ulit na sinasabi. Like for example, ginamit nila ang intelligence fund to protect their own interests pagdating sa pera. Maliban doon, like for example, that 11 days that Risa Ontiveros keep on saying, that 11 days, explain that. Now, Isa pa you yan. explain Yeah. how these funds are being, how do you spend all of these funds dyan sa Senate, Franco, especially excuse me. sa... How much is you mean to say the senators also have, They have their funds extraordinary also. funds? Yes, ma'am, meron. And Risa Ontiveros has been asking for an Yes. accounting with Risa Ontiveros, Senator, account for that. Ma'am, Tell the ang lumalabas- Filipino, how much is her 2 her million. Wow. 2 million per month. 2 million per month. Ang extraordinary fund access ng isang senador. Yes. Sa Senate President, more than 300 million. And she saw nothing wrong with not having to account for that to the Filipino people. Frank, yan ang tanong Yes. ng taong bayan sa tanong mo, Brother Frank. Go ahead. May I'm billboard sorry, na siya. I'm sorry. Yes, yun nga eh. May billboard siya. Meron ng nakaganyan, atin to. Atin to. O, di ba? Hindi ka Ang laki, mananalo kung ano may ambisyon mo. yung pundong ginagamit mo doon, di ba? Bakit napakaaga naman, di ba? Para saan yung mga billboard mong itinatayo? Suportahan natin ang mga isda Atin sa ito. West Philippine Sea. Obvious ba? My Pangangampanya yan, huwag kang epal, huwag mong gawing walang alam ang mamamayang Pilipino. Agree ako, Brother Tapos Franco. nakalagay pa, Senator Risa Hontiveros. So, Baka klaro, sino matamaan may... tayo ka, Eric, Walang dito. billboard si Sara Duterte. Ikaw may billboard. So, sino ngayon may ambisyon na tatakbo? Alam mo, it's so sickening, these politicians. Kasi ang pagkakaintindi ko, pag tumakbo ka sa isang pwesto, Baka mapakita natin. ang ibig sabihin nun, nasa utak mo, magsisilbi ka, excited ka na ito yung projects ko, ito yung gagawin ko para bumuti yung buhay ng aking mga kababayan. In fact, in my opinion, a leader should be a visionary. Dapat mataas ang mga pangarap mo at dadalhin mo ang doon. Tama yun. Pero itong mga ito, kakaupo pa lang, 2020, pinag-iisipan niya 2028. Ano problema niyo sa buhay? Ayaw niyo ayaw niyo magsilbi. Tsaka ang pagkakaintindi ko, pag nanalo ka sa isang pwesto na tinatakbuhan mo, ay ibig sabihin na magsisilbi ka, hindi ibig sabihin Exactly. nun, yayaman ka, meron ka na namang extra money, Ma'am. di ba? Yeah. Excuse me, ma'am. Frank, That's pakibasa terrible. nga. Kumakalat ito, 8 daw itong ipapatayo nila or Yan. 12. Go ahead. Ito, yan o. Suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Atin ito, Senator Risa. O yan. Siyempre, yun yung tatatak sa isipan ng mga Alam tao. na namin yan. Senator Risa Ontiveros, di ba? Tignan mo nga yung nangyayari. Ito So ba ay disgusting, no? galing sa extraordinary fund? Kung galing ito sa extraordinary fund, tanggalin mo yan at nakakahiya ka. Gaano kalaki yung Pangangampanya nagagastos mo yan. dyan ka, Eric? Ay, isang billboard, Frank? Million yan eh. Million yan. Million yan ka, Million Eric. yan. Million yan. At may kontrata yan. Kontrata yan. Ipakita mo sino nagbayad nito. Kung hindi yan extraordinary fund, Senator Ontiveros, saan galing ang pondo? Disclose it. Bawal nga yung ganyan ka, Eric, di Bawal. ba? Number 2, Epal. kung hindi ka tatakbo sa 2028 at ginagawa mo yan as advocacy for the people, then see it. Risa Hontiveros, atin ito, hindi pa ako kakandidato sa 2028. Lagyan mo yan. nga para may sisingilin ang mamamayan na hindi ka nangangampanya. Pag hindi, tanggalin mo yan, nakakahiya po yan. Aabuso ka sa oportunidad. Hindi lang po ikaw ang nagtatanggol sa mangingisda sa West Philippine Sea. Obligasyon yan ng buong gobyerno. Obligasyon yan ng taong bayan. And do not claim for yourself exclusive right to defend West Philippine Sea.
you have no right or exclusive franchise to become the hero of West Philippine Sea. At saka Stop alam mo, doing it, please. maawa naman sila, traffic na nga, no? Makikita mo pa yung pagmumukha ng isang epal na politiko. Epal Maawa talaga. naman kayo, di ba? Ano ba tong... Ayan. Oh, Oh di ba? my Yan, oh, di ba? goodness. Oh, Really? sige. Dose daw ito, ma'am, and then they're trying to put up sa Cebu, sa Iloilo, and then sa Baguio at sa Bacolod and Davao. Would the CPP Tapos- have a hand in this? Eric, at Tingin this ko, ma'am, point? personal niya ito. Oh my gosh. Ito personal ito. Alam Pero mo, yung sa buwatan, Ka Eric, nakikipag-usap siya. pansin mo yung panahon, di ba? Tinutugma niya eh. Kung kailan pumutok itong kanyang keep on saying 11 days na imbestigan, dito rin lumabas sa mga ganitong klase. Diba? Di ba? Kaya tuloy walang respeto si VP sa'yo eh. At walang pumupuna dito, Dito lang ito. This is actually an actual political campaign for 2028 unless magkaroon siya ng disclaimer at ilalagay niya, hindi po ito pangangampanya sa 2028. Aga. Advokasya ko lamang po ito. Alam mo, mga politiko na yan, huminahon kayo, magsilbi muna kayo sa taong bayan, tapos iboboto namin kayo pag kayo Yes. nagsilbi ng maayos. Correct. Huminahon kayo sa mga ambisyon nyo, nakakasuka. At wag mong ikapital ang West Philippine Sea issue. Yeah. Hindi mo nga kayang kondinahin ang Pinopolitika. CPP, NPA, NDF. Maglagay ka rin ng billboard na yan, siguro baka pwede naming palagpasin. She has never condemned. Maybe Never. she has. Ako, si Never? Risa Ontiveros, itinatakwil ko ang CPP, NPA, NDF. Let's Samahan niyo ako. Oh my gosh. Please She do has- it. She has never done it? Are Never you sure, done. Eric? Never done. Oh my gosh. Gawin mo yan, Senator Risa Ontiveros. At huwag ka pong maging balat sibuyas pag pinupuna ka namin Hindi. dito. Sapagkat It's senador part of ka. what you sign up for. Correct. Yeah. Eric, I have a question. Are you sure about that she's never condemned the CPP? Are you sure about that? And why would she not do that? Di naman siya CPP. Ang sa tingin ko, ma'am, iniiwasan niya magkaroon ng hidwaan sa mga CPP urban operatives like Franz Castro, Teddy Casino, Hidwaan sa kanya at sa sila. political ambition niya. Ah, wow. Kasi siyempre magagamit niya rin sa political alliances sa election, Brother Franco. But there was one instance, Frank, hindi ko alam kung siya nagkundina. I think it was Eta Rosales and Walden Bello. Kasi kagrupo niya yan sa Akbayan eh. Yes. Kinundina nila ang NPA lang. Dahil pinapatay ng NPA ang mga organizer ng Akbayan sa Quezon Province. So pinag-i-execute ng NPA. But that was a long time ago. Eric, can you tell us that background? Ano yung hidwa, yung pag-separate ng RA Yes. at RJ? Just a brief history para alam ng mga kababayan natin. Si Risa Ontiveros po was never recruited into the CPP, NPA, NDF. Pero yung mga kasama po niya ay mga CPP, NPA, NDF dati. Like Walden Bello at Eta Rosales. Okay. Nang magkaroon po ng debate sa loob at purgahan na pinagpapatay ng CPP, NPA, NDF ang mga ayaw sumunod kay Joma Sison, doon sa tinatawag nilang ikalawang dakilang kilusang pagwawasto, na split po ang buong pamunuan ng CPP, NPA, NDF down the line. Kasama po dyan sina Eta Rosales, kasama po dyan sina Walden Bello, at bumuo sila ng grupong Siglaya or Siglo ng Paglaya at grupo ng Akbayan. And they disassociated themselves from CPP, NPA, NDF, and they become part of advocacy reform group na tinatawag nilang Siglaya at Akbayan. Later on, they became involved in party list operations and they became part of the yellow politics and alliances with the Liberal Party. Na-dis-out nila dyan at na-is out, Brother Franco, Ma'am Lorraine, ang CPP sa alliance sa Liberal Party, lalo na sa panahon ni Ninoy Aquino. I have a question, Eric. Si Senator Risa Ontiveros, has she made a clear accounting about the PhilHealth scandal? There was a parang scandal Inaiwasan niya yan eh. involving her. Yeah. Oh, really? Iniiwasan niya, sabi niya, that is a dead issue. No, it's that is not. already settled. What? Hindi po, dapat po magpaliwanag din kayo nung nangyari nung kayo ni sa PhilHealth. Was she appointed as CEO of PhilHealth? I think so. During the panahon of Noynoy Aquino. Noynoy Aquino. And I think, Brother Franco, she has also to explain her extraordinary fund. Yeah, of Oo. course. Yeah. At duda ng mamamayan, pinupunduhan mo ng extraordinary fund, ito mga billboard campaigns mo na ginagamit mo pang kapital ang West Philippine Sea at ang mga mangingisda. Excuse me, mahiya po sana kayo, Senator Ontiveros. Alam ng mamamayan na yan ay pangangampanya for 2028.